Enzo Recto, kalaban ng katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at katulinan. Ayan, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw po sa inyong lahat. O ito, breaking news ito, balita ito, kumpirmado na si Bantag ay nasa Kalinga. Nasa Kalinga, mga kabunyog, mga kababayan. Yan ay ayon mismo, actually una nang sinabi ito ni Secretary of Interior and Local Government SILG Junvic Rimulya. Kinumpirma na naman ito ngayon ni Bucor, ni Bucor Chief, Bureau of Corrections Chief, dating General Katapang. So yan mga kabunyog, ang balita ngayon, nakumpirma na nasa Kalinga. At pinuprotektahan umano si Bantag ng tribo ng Kalinga. Kaya ano ito, yan yung medyo nagpapahirap umano ng sitwasyon. Kaya hindi nila kaagad-agad maaresto itong si Bantag kasi protektado ng tribo. Ibig sabihin, pag sinagawa nila ang pag-aresto dyan, nang hindi maayos ang pagkaka-execute, baka may dumanak na dugo dyan. Baka magkaroon ng kaguluhan, baka magkaroon ng may mamatay dyan, may mga taong mamatay sa pagsasagawa ng pag-aresto kay Bantag. Kasi kung ganyan na pinuprotektahan ito ng tribo ng mga Kalinga, gagawin nila ang lahat para ito'y wag makuha ng mga autoridad. Kaya nga si Bantag doon nagtatago sa tribo ng mga Kalinga, batay dito sa sinabi mismo ng mga autoridad, para kasi alam niyang ipaglalaban siya ng mga tribo na yan. Parang yan pact. Parang commitment yan na ipaglalaban siya ng mga tribong ito. Pero hindi naman pwede na hindi maaresto yan si Bantag. Kasi dahil ba nasa tribo ng mga Kalinga, hindi na kayang ipatupad ang batas na maaresto siya. Kapag hindi nagawa ng gobyerno yan, lalabas na mahina ang gobyerno. Hindi niya pala kaya kapag mayroon palang ganyan na nagtatago sa tribo, hindi na pala kayang arestuhin. So, gagawa ng gagawa ng plano. Meron na daw pinaplano. Pinaplano na ang pag-aresto kay Bantag. Kaya lang kung paano yan i-execute, medyo kailangan talagang ayusin yan. Hindi yan tulad nung kay Kibuloy na nagtatago dun sa compound pero hindi naman nanlaban yung mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Hinarangan lang sila General Torre. Nagbarikada, pero yung gumamit ng dahas para o kumbaga resistance na marahas, halimbawa nagkaputukan, walang ganon sa kay Kibuloy. Pero itong kay Bantag, ang pagtingin ng mga autoridad ay posibleng magkaroon ng resistance, kaguluhan, posibleng may masaktan o mamatay diyan kapag pinatupad ang pag-aresto kay Bantag. Kaya kailangang gawin talaga ng planado, mahusay na hindi mangyari yung mga kinakatakutang yung mga kinakatakutang senaryos. Kaya ayon kay General Katapang, pinagpaplanuhan na at pinag-aaralan na kung paano. Yan din naman ang sabi ni SILG Junvic Rimulya. Alam na nila kung nasaan, sigurado daw sila. Medyo nahihirapan lang sila kung paano gagawin dahil protektado nga ng tribo ng mga Kalinga. Kaya lang, hindi rin nga pwedeng maging rason yun na hindi yan maimpatupad kasi lalabas niyan kahiya-hiya sa gobyerno. Hindi pala kaya ng gobyernong i-enforce ang batas. Sa katunayan, napakatagal na yan. Halos 3 years. Halos 3 years na yan. Kasabay lang halos siya ng administrasyon ni PBBM. Naupo ang administrasyon ni Marcos June 30.
napatay si ano si Kaper Silapid October 3, 2022. Oh, anong taon na ngayon? 2025, di 3 taon na. 3 taon na. Oh. At ah, parang nagiging ano na walang nangyayari. Kaya nga ano yung pamilya ni Bantag ni pamilya ni Kaper Silapid parang nawala na ng tiwala sa hustisya. Kaya nag-ano na lang sila, ang ano na sa kanila, move on. Nakakausap natin yung ilang mga malapit sa pamilya Lapid, pamilya Mabasa. Sa pamilya daw, siyempre nag-i-expect pa rin sila na mabigyan ng hustisya si Kaper Silapid, pero alam nilang ang hirap hindi na sila umaasa. Parang sa kanila, ang sa kanila yung buhay nila mag-move forward na sila bilang sa kanya-kanyang buhay. Bagamat hinahangad nila na mabigyan ng hustisya nga ang pagkamatay ni Kapersi. Pero alam nilang parang hindi na naasikaso ng gobyerno, pinapabayaan na. At ito yung malaki ring dagok sa gobyerno. Pag hindi nila ito nahuli si Bantag, lalabas, hindi pala kayang i-enforce ang batas ng Pilipinas sa mga lugar na tulad na niyan ng mga tribo ng Kalinga. Kahiya-hiya yan. Kasi dapat ang batas ng Pilipinas ay kayang i-enforce ng mga autoridad saan man yan sa Pilipinas. Yan yung dapat ipakita diyan. Kaya lang, yun na nga. Ito yung challenge ngayon sa autoridad. Pero sabi naman ni SILG Rimulya, ni John Vic, inaano na daw, pinagpaplanuhan na. Yun din ang sabi ni General Katapang ng Bucor. Siyempre, ayaw din naman natin na magkaroon ng kaguluhan o may masaktan, lalo na't ayaw nating may mamatay. Pero kailangan gawin na ang lahat para talaga ma-aresto si Bantag para mapanagot sa krimen na kanyang ginawa. Kasi 3 taon na yan eh. 3 taon na. Anyway, itong inanunsyo ng wala silang pagdadalawang isip wala silang pag-aalangan. Ang sabi nila, kumpirmado. Parang sinasabi na nilang 100% nasa Kalinga si Bantag. Pinuprotektahan ng tribo ng mga Kalinga. Ano yon? Talagang yun ganun yung pagkakaanunsyo ng ng DILG at saka ng Bucor. Ito? Matapos kasing ma-issuehan ng arrest warrant si Bantag, hindi na nakita. Parang marami na ring nag-iisip, parang wala na yata na planong arestuhin si Bantag. Pero at least ngayon, nagsalita ang gobyerno, ang mga otoridad na hindi, aarestuhin nila ito at paplanuhan na nila ito. Lalo na ngayong alam na nila kung nasaan ito. Okay, abangan natin mga kabunyog, mga kababayan, ang susunod na mangyayari.